Magandang araw. Ako si Professor Myong At ako naman si Romeo. at nandito tayo ngayon sa Myongster University. Sa bidyong ito ating tatalakayin kung bakit natin kailangang pag-aralan si Rizal bilang bayani. At may mga katanungan din ng mga estudyante kung bakit kinakailangan pag-aralan si Rizal bilang isang subject. Alam ba ninyo na lahat ng mga estudyante sa kolehiyo ay kailangan talagang kunin ang subject na Rizal? Dahil ito'y nasa batas. Sa pinagsamang batas na pinagsama ng Senado at ng Kongreso o mas partikular bilang Senate Bill number 438 at House Bill 5561 ng 1956, nabuo ang Republic Act number 1425 o mas kilala bilang Rizal Law. Pero nakakalungkot, walang batas na nagdedeklara kay Jose Rizal bilang pambansang bayani. Tama si Professor Myong. Kinikilala natin si Rizal bilang the greatest Filipino hero. Pero bukod doon sa subject na Rizal under Republic Act 1425, parang wala talagang executive order man lang na nagsasabing si Rizal ang ating pambansang bayani. Alam ba ninyo na bukod sa Republic Act 1425 ay may tatlo pang batas na may kinalaman kay Rizal? Una rito ay ang September 28, 1901 o mas kilala bilang Republic Act 431 na nagsasabing ang monumento ni Rizal sa may Luneta ay dideklarang bilang pambansang monumento. Ikalawa, December 20, 1898, nagdeklara si Pangulong Emilio Aguinaldo na taon-taon ipagdiriwang ang pagkabayani o pagiging bayani ni Jose Rizal at aalalahanin ito tuwing December 30. At ang ikatlo ay Act number 137 under Taft Commission na kumikilala sa kadakilaan at pagiging martir ng ating bayaning si Jose Rizal sa pamamagitan ng pagpapalit ng pangalan ng distrito ng Morong at ito'y naging probinsya ng Rizal. Nagawa ng gobyerno na magkaroon ng batas tungkol kay Rizal sa probinsya, edukasyon, rebulto ni Rizal, at maging yung pagkilala sa kanyang kabayanihan tuwing December 30. Pero ang pagiging pambansang bayani, hanggang ngayon wala pa rin. Amazing ha? Nakapagtaka. Hindi sapat na kilalanin lamang natin sa ating puso at isipan na si Jose Rizal ang ating nararapat na pambansang bayani. Ang kalabaw nga, ang sampagita nga, ang bangus nga, ay may mga batas na nakalaan para sa kanila upang maging mga pambansang hayop, pambansang gulay, prutas o kung anuman. Bayani pa kaya? Papaano kung dumating ang isang araw, may isang pangulong nakaupo ngayon sa ating gobyerno at nagproklama ng kanyang executive order na naglalayong ang isang partikular na bayani ang ating maging pambansang bayani. Isang malaking problema ito sa ating edukasyon. Nako, wag naman sana si... Hindi, pero dapat si Jose Rizal ang pambansang bayani natin. At kapag nangyari yun, mawawala ng saysay ang Republic Act number 1425. Ibig sabihin nun, iba ang pambansang bayani natin tapos pinag-aaralan natin si Jose Rizal? Malaking problema yon.
Bilang mga Pilipino, sa puso sa isip natin ay hindi natin kailangan pang sagutin ang katanungan kung bakit natin kinakailangan pag-aralan si Rizal bilang bayani. Dahil alam na natin ang sagot dito. Pero kung tatanungin natin sa ating mga sarili kung si Rizal ba ay pambansang bayani, medyo matatagalan pa para malaman natin ang konkretong kasagutan. Ako si Professor Myong At ako naman si Sir Romeo. at ito ang Myongster University.